Nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guarantee kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Ay, naku po. Mr. Chairman, Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Pati di nyo agency na tulungan po yung ating mga siguro. PNP. STL core group namin. Sila Hindi, po tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy Based yan? on- Kailan ginawa ang policy yan? Dati pa po, nung since the start po, based on the voting population, Panahon nino? yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nung nag-start Nagbibigay po. na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. And we subscribe on that. Yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila to ngayon sa estasyon. Doon sa anong pa tawag doon? Parang ponduhan. Anong tawag doon? Meron silang tinatawag na pinaka-station. Doon na nila dadalhin yung pera eh. Noong mga nakakubra eh. Ang nangyayari dyan, doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal dahil nga, binibiyak nila eh. So, paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa noon? From the betting station, going to the what you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klaseng sitwasyon? PNP. Your Honor, ang na-aresto lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, then dadalhin niya doon sa station nila at yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun, Your Okay, Honor. PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan, dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, eh? Ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STL. Merong Guaranteed monthly retail receipts. Oh, yan. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guarantee kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Ay, naku po. Mr. Chairman, Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Pati di nyo agency tulungan na po yung ating mga siguro. PNP. Di naman na You have siya to have a makiki- guidelines and policy to check Mr. yung Chairman. mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Basta po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized No, what STL. we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila Yun na nga ay hindi nyo alam na STL illegal agent namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles. Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi, kahit na sa manggaling yung binibigay, as long as natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Then, Mr. Erwin Tulfo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes, sir. Mention ko lang, sir, si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may Stop and Shop sa Manila. So, ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So, bali, parang ituturo, doon yung isa. So, yung mga bettors lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal. Sa illegal. So, na-operate naman natin yun, sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa
amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasawsaw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yun ang mga tanong eh. At now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now it is being confirmed by the you are from NBI. Yes, sir. From NBI. Chairman. So okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kaya talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they act on it kung mismo ang PCSO parang short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas to, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na na by bokis eh. 'Di ba? Ang bokis ito siyempre yung bokis ito yung legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah blah, etc. Pero percentage of that, smaller percentage remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema. For example, isang guideline siya dapat, only those na nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO, can you reply? Nahihirapan. You're pointing your finger to the PNP pero nahihirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na, hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification ng betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito yung nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niyan, bulok yan. Di ba para bang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila Hindi, po tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino ang gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, since the start po, based on the voting population. Panahon nino? Yung 2006 pa po.
2006 ganyan na? Nung nag-start Nagbibigay po. na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness.